umaga po sa inyong lahat. Good morning. Natitipon tayo sa pagdiriwang ng misang ito, ika-4 na linggo sa mga karaniwang panahon. At sa linggo ding ito, ipinagdiriwang natin ang Sunday of the Word of God, no? Ang National Bible Sunday. Kaya kung mapapansin natin, nakalagay dito sa ating harapan ang banal na kasulatan, no? Bilang paalala sa atin ang ating gampanin na maging tagapagpahayag din ng salita ng Diyos. Bilang binyagan, tayo ay may tungkulin na hindi lang basahin ang salita ng Diyos at pagnilayan ito, kundi bagkus, sana ito rin ang maging gabay natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Sapagkat ang salita ng Diyos ay talaga namang tunay na nagpapabago at nakakapagpanibago. Sa mga pagbasa natin sa linggong ito, narinig natin si Jesus na nangangaral sa isang sinagoga sa Capernaum. Pansinin natin ang linggong ito hanggang sa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon, lagi nating maririnig ang Capernaum. At saan nga ba itong Capernaum? Ang Capernaum ay isang bayan na nasa hilagang bahagi ng lawa ng Galilea. Ito ang lugar kung saan isinagawa ng ating Panginoon ang kanyang public ministry. Kaya nga sa ating ebanghelyo, narinig natin si Jesus na nagtuturo sa mga tao. At pansinin natin ang reaksyon ng mga tao sa pagtuturo ni Jesus. Sabi dito, namangha sila dahil nagturo siya ng may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Mga kapatid, kung ating babalikan, ang mga eskriba po ay eksperto sa pangangaral. Sila dapat ang magaling mangaral sapagkat sa mahabang panahon, pinag-aralan nila ang kautusan. Hindi dapat matatawaran ng kanilang husay na ipaliwanag ang kautusan dahil kanila itong pinag-aralan. In fact, nagpakadalubhasa pa sila para lamang sa kasulatan. Pero nang marinig ng mga tao si Jesus, sabi nila, iba itong si Jesus. Kasi pati mga masasamang espiritu na sumapi doon sa lalaki, takot na takot sa kanya. Anong pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Yan ang sigaw ng lalaking inaalihan ng masamang espiritu. Ganun pala talaga, no? Kapag sinasapian ng masamang espiritu, ayaw ng pakikialman siya. Dahil dyan, nakilala nila si Jesus na siya ay mula sa Diyos at banal ng Diyos. Kung sino pa yung masamang espiritu, siya pa yung nakakilala sa Diyos. Kung sino pa yung galing sa demonyo, sila pa ang nakakilala kay Jesus. Mga kapatid, ito ang katunayan. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Napapalayas niya ang masamang espiritu. At ang salita ng Diyos ay nakapagpapalaya. Ito'y nagpapabago at nagpapanibago. The Word of God heals. The Word of God restores. The Word of God transforms, and the Word of God liberates. Kaya nga mga kapatid, sa linggong ito, kung saan ipinagdiriwang natin ang linggo ng salita ng Diyos, let us reflect on the transforming power of the Word of God. Meron ba tayong karanasan sa ating pamumuhay na napagbago tayo ng salita ng Diyos? Meron ba tayong karanasan sa ating pang-araw-araw na buhay na nung binuklat natin ang Biblia, napukaw ang ating loob, napukaw ang ating puso para sundin ang kalooban ng Diyos dahil narinig natin ang kanyang salita? O baka naman minsan, dumadaan lang sa atin ang salita ng Diyos, katulad ng ibang mga salita, naririnig natin, pero hindi natin napakikinggan. Sabi nga, it's one thing to hear, it's another thing to listen and to appropriate it in our daily lives. Kasi minsan kapag
binabasa ang salita ng Diyos sa loob ng misa. First reading, second reading, gospel. Minsan parang dumadaan lang ang mga salita at hindi natin napagninilayan. Kaya nga it's one thing to hear, it's another thing to listen and to appropriate it in our lives. At tunay nga, kung titingnan natin ang mga kwento ni Jesus, lalong-lalo na yung kanyang mga parables o talinhaga, ito ay nagkwekwento ng mga ordinaryong karanasan ng mga tao. It is not just told just for the sake of telling the story. The stories of Jesus sometimes disturbs the listeners, disrupts old beliefs, and challenges the existing institutions. Maraming nababagabag kapag naririnig ang salita ng Diyos. Kaya nga ba, di ba maraming mga pagkakataon na nagalit kay Jesus sa mga Pariseo at Eskriba dahil sa mga halimbawang kanyang ikinuwento. Paalala sa atin that the Word of God, the parables of Jesus, are not for entertainment purposes, but meant for us to arrive at the truth, even the hardest ones. Kaya nga mga kapatid, mahirap ipangaral ang salita ng Diyos. Kasi minsan, karaniwan, hindi ito katanggap-tanggap sa karamihan. Lalong-lalo na kung nag-aanyaya ito at naghahamon ito sa atin tungo sa pagbabago. Alam nyo mga kapatid, habang pinagninilayan ko ito, bigla akong naalala yung katuwiran ng ilang mga Katoliko. Nang batayan nila ng magandang misa ay ang mahusay na homily. Para bagang ine-equate nila yung kanilang misa sa homily ng pari. Tandaan natin, ang homily ay isang bahagi lang ng pagdiriwang ng misa. Marami pang ibang mga misteryong magaganda na nangyayari sa pagdiriwang ng misa where we are able to get in touch with the divine. Kaya nga, Mass is not equals homily kasi isang bahagi lang yan ng pagdiriwang ng misa. At minsan pa nga ang katuwiran ng ilang mga Katoliko, ang mahusay na homily ay yung homily na maraming kwento, yung maraming patawa yung pari. Minsan nagte-trending pa. Yun yung hinahabol ng mga Katoliko. At kapag hindi nila gusto yung homily doon sa kanilang home parish, lumilipat ng ibang parokya, hahabulin yung paring nagpapatawa o nagte-trending for that matter. Mga kapatid, I have nothing against those preachers because I believe preaching is a gift. At kung binigyan ka ng ganoong kaloob, mabuti. Biyaya yan galing sa Diyos. But be careful and be more discerning. While we welcome creative ways of bringing the Word of God, sana wag lang tayong mahulog sa paghahanap ng entertainment value sa loob ng misa. If we want to be entertained, go someplace else. Hindi sa misa ang entertainment. Malinaw ba yon? Alam nyo, naalala ko one time yung aking naging parish priest nung rural exposure ko sa probinsya. Na-assign ako as a seminarian sa isang probinsya for my rural exposure. At ang kura paroko namin doon, isang matandang pari na kapag nag-homily, napakahaba, monotone, nakakaantok, tinutulugan na ng kanyang mga parishioners. Pero wala naman silang magagawa kasi yung susunod na simbahan napakalayo pa. Kaya tsinatsaga nila yung matandang pari. Pero yun nga, tinutulugan siya kasi nga monotone, mahaba, nakakaantok. Pero nung pinakikinggan ko yung humiliya ng paring yun, nakita ko, napaka-solid ng kanyang theology. Napaka-solid ng kanyang pastoral sense. At yung kanyang ibinabahagi sa pagdiriwang ng misa ay batay sa kanyang mahabang karanasan ng pagiging pari. Sa huli, depende talaga sa nakikinig.
Kapag naghasik ng binhi ang Panginoon, sana handang tanggapin ang salita at nawa magbunga ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Kasi baliwala po ang husay sa pag-homily kung hindi naman ito tinatanggap at naisa sa buhay ng mga nakikinig. Sa huli, ang Diyos talaga ang naghahasik ng mabubuting binhi ng salita. Pangalawa, bakit nga ba namamangha ang mga tao sa pangangaral ni Jesus? Dahil si Jesus ay nangangaral ng may integridad. He is balanced, honest, and there is no duplicity in Him. Hindi siya nagkukunwari at matuwid ang kanyang buhay. Hindi katulad ng mga Pariseo na sa maraming mga pagkakataon na flag ng ating Panginoon bilang mapagbalat kayo. Hindi nga ba sabi ni Jesus sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, sundin na lamang ninyong kanilang iniuutos, pero huwag ninyong tutularan ang kanilang mga gawa. Mga kapatid, sa totoo lang, hindi po madali ang mangaral, sapagkat makikita ng mga tao kung tugma ba ang sinasabi ng nangangaral doon sa kanyang pagsasabuhay. Hindi ba sa maraming mga pagkakataon, tinawag ni Jesus na hypocrites o ipokrito ang mga Pariseo at Eskriba? Preachers must always walk the talk in order to imitate Jesus. And to model Jesus, one must put His words into action and witness to what He preached. Kaya nga po hindi madaling magturo. Kaya kung mapapansin natin, maraming mga mahuhusay na mga nagtuturo, yung iba pa nga talagang, lalo na yung mga prosperity preachers, talagang yumayaman sila, para ang hirap-hirap para sa kanilang yakapin o ipangaral ang poverty o kahirapan. Dahil sa kanilang buhay, hindi naman talaga iyon nakita. It's not easy to preach against corruption if that person is corrupt. Parents, be aware of the things you say to your children because they could sense whether you really mean what you say. Minsan nangyayari yun, sinasabi ng magulang sa kanyang mga anak, anak, ganitong gawin mo. Pero kapag siya na, hindi na ina-apply sa kanyang sarili. Nakakalungkot. Ang daming mga inconsistencies. Sa loob ng tahanan, do we cultivate a culture of integrity when we honor our promises and keep them? If you are a boss of a company, a manager or supervisor, setting a fine example is a good way of establishing your authority. Para pakinggan ka, kinakailangan maging mabuting halimbawa at ehemplo din. Alam niyo mga kapatid, sa pagtayo ko rito bilang isang pari, sa totoo lang, kapag pinagninilayan kong salita ng Diyos, minsan ako rin yung unang-unang tinatamaan. Kaya wag niyong isipin na kayo lang ang tinatamaan. Pati rin po kami, minsan tinatamaan din ng salita ng Diyos. Pero ano yung konsolasyon ng isang pari? I remember the very words of my ordination. Lahat po ng ordination, sinasabi ito ng obispo. Lalong-lalo na sa ordinasyon ng pagkadiakono, kung saan bibigyan siya ng banal na kasulatan. The bishop would often say to the ordinandi, receive the gospel of Christ, whose heralds you have become. Believe what you read, teach what you believe, and practice what you preach. Sa huli, kahit parang minsan tinatamaan tayong lahat, lalo na kami, ito ay salita ng Diyos na aming ipinangangaral. Hindi namin ito salita, kundi salita ng Diyos. And I keep that in mind every time I approach the Word. These are not my words, but God's Word.
and we are supposed to preach them in season or out of season. Kapag ang mga pari po ninyo hindi na nangangaral ng katotohanan tungkol sa mabuting balita at sarili nang ipinangangaral, matakot na po kayo. No? Kasi bilang pari, kasama sa aming misyon, at the center of our vocation is to preach the gospel of Christ in season or out of season. Pray for us, priests, that we may be able to preach the word with courage, humility, and integrity. Sana wag lang tahakin yung magiging popular. It is very important that we were able to teach the word with courage, humility, and integrity. In the end, let us find consolation and strength in the Word of God. The Word of God that heals, the Word of God that transforms, the Word of God that restores, the Word of God that frees us, so we can grow as God's holy people. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tumayo